Yusek, the President inspected the Cabagan Santa Maria Bridge po at nasabi nga po na may flaw. Ano po, moving forward, ano po yung gagawin natin sa mga ganitong proyekto para hindi na po maulit? Unang-una po, nabanggit na po ni Pangulo. Binisita niya po. Good morning. Ito nga, na-inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas. Para hanggang sa taas, para yung buong arc. Ito, ang nagsusupport sa kanya, yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman yung construction, yung contractor sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nga nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung bumigay. Wala nang plate Ito. Baka na. And then, sumunod na lang. Ito yung una. Ito yung una. Tama. Kaya nakaganyan yan. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Ganyan. Hinila lahat ito. So, wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid tayo, nagtinipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Yeah. Should be held liable. I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable doon? Province. Hindi national to, national. Yeah, we have to be more careful about monitoring yung mga load. Kasi ganyan ang problema. Kung 44 tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons, medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Na nagkaroon po talaga ng problema sa design. Ang sinabi niya po, tinanong din po kung meron bang people will be held liable on this. Ang sabi din po niya ay wag muna or hindi muna tayo magbe-blame if-fix natin ang problema. Pero sa dulo, sinabi pa rin po niya
na yun dapat managot, dapat managot. Yun po, ang unang-una po siyempre gagawin ng administrasyon, imbestigahan po ito. Imbestigahan mula nang ito ay magkaroon ng design up to the time kung bakit pa ito itinuloy kung hindi na magandang i-design noong 2014. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Hindi lamang po dun, hihinto. Kung may liability rin po ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times. Aalamin po ito ng Pangulo. Aalamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na maisbigay nating suggestion at malamang po din yan ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hanggat maaari, lahat po, with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect. Ate, kilala mo? Ate na. Akala ko kung sino yun eh. Sino po yun eh. Pupunta na. Kaya masarap. Lagi po ako, boss.